Mas lumala na nga ang iringgan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos, ito nga ay matapos na magkasilipan ng budget ang mga ito. Matapos nga na ibuking ni Pangulong Bongbong Marcos ang OVP budget ay agad nga na pinabulaanan ni VP Sara ang paratang ng presidente at hinamon nito si Marcos na maging transparent upang malaman din ng sambayanan kung saan napupunta ang budget para sa ating mamamayan. Handa umano ang kampo ni VP Sara na ipadampot si BBM sakaling mapatunayan na mali ang bintang nito. Narito panoorin ang video kung paano nabuking si Bongbong Marcos. Napakarami pa rin pong may init na kaganapan dito sa ating bansa. At pangunahin dyan ay itong na-discovery at inilahad na mga blankong items na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil na rin sa na-discovery ni Congressman Sid Ungab na yung inaprubahang final BICAM committee report ay blanco. Lagay lang po natin uli, isentro lang po natin uli ang usapan sapagkat alam ho ninyo ay tila nililihis yung usapan tungkol dito sa expose ni Congressman Sid Ungab at inilahad po ni Pangulong Duterte noong nakaraang Sabado. Ngayon no ay ilang araw na mainit at dapat lang naman na maging painit ng painit ang usapin dito sa blankong Bicameral Conference Committee report na siya pong naging pundasyon ng ating budget for 2025. Kaya po natin sinasabi na unconstitutional, unlawful, criminal at immoral itong 2025 budget sapagkat napatunayan na ulitin ko, ipakita ko na blanco itong mga items na bilyong-bilyong piso ang halaga sa Bicameral Conference Committee report. At alam ho ninyo, ang unang naglabas ho nito ay walang iba kundi si Congressman Sid Ungab ng Davao. Si Congressman Sid Ungab, para po malaman ho uli ninyo, siya ho ay nagsilbi na veteranong lawmaker, nagsilbing minsan chairman ng Ways and Means Committee ng House of Representatives, naging vice chairman po siya ng Committee on Appropriation at naging 2 beses po siyang naging chairman ng Committee on Appropriation. Yun po yung napaka-powerful na komite diyan po sa House of Representatives sapagkat yan ang nangunguna pagdating sa pag-distribute or allocate ng very limited resources ng gobyerno pagdating sa pananalapi na sila rin ang nangunguna sa paghubog, pagpasa, pagbalangkas ng tinatawag nating annual or taunang budget ng Republika ng Pilipinas. Samahan ko po kayo muna habang kayo po siguro ay nasa daan pa. Yung iba baka late ang simula ng araw ngayon at nag-aalmusal pa. Yung iba naman ay papasok sa eskwela o kaya sa opisina. Samahan ko po muna kayo upang ituwid natin at ibalik sa sentro itong usapin ng unconstitutional, immoral, unlawful, and unconscionable 2025 national budget. Kaya Sir Faye, BICAM attorney, hindi ang may blanco as what you have said. Tama, wala naman pong nagsabi na blanco yung GAA. Wala pong nagsabing blanco ang GAA. Ang nagsabi pong hindi blanco ang GAA, ang Malacanang. At salamat sa Malacanang. Inamin nila na hindi blanco ang GAA because that gives rise to an even more serious question. Sino nagpuno o nag-fill up ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Sino? Bawal po kasi yun. Mahalagang pag-usapan natin, sino? Bakit hindi blanco yung pinirmahan ni Bongbong Marcos na GAA? Samantalang sa final committee report ng Bicameral Conference Committee, panay blanco po ito. Panay blanco po ito. Ito po yung pundasyon ng ating taunang budget. Ito po pagka-rinatipikahan, once ratified, certified, and signed by the members. Ayan po, nakapirma ho lahat eh. This is a public document. Hindi natin pwedeng sabihin
we are violating anything here. Pera lang naman ng Republika ng Pilipinas ang linalaman po nito, bilyong-bilyong piso. Pirmado ho eh. Ayan po, pirmado. So this is the final bicameral conference committee report. Ito po yung nagiging basis ng General Appropriations Bill. GAB po GAB. Iba yung GAB, iba yung GAA. Pag ito po ay pinirmahan na, this will be reduced in its final form. Ang tawag po doon yung General Appropriations Bill. At yun po ay isusumiti na sa tanggapan ng Pangulo. At yun, whether pirmahan niya o hindi, pag pinirmahan po, doon lamang nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Labanan po natin ang fake news. Yan ang sabi ng Malacanang. Tulungan natin. Labanan ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang. Tama naman ang Malacanang na labanan ng fake news. Talagang tulungan po natin sila. Wala pong nagsasabing blanco ang GAA. Para malinaw, tama ho ang Malacanang. Wala pong blanco ang GAA. Pero maliho ang Malacanang, kaya linalabanan natin ang fake news dahil ang sinabi po, ang inilahad ni Congressman Sid Ungab at ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ang GAA. Kung hindi, ang Bicameral Conference Committee report. Magkaiba po yun. Labanan natin ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang labanan ng fake news. Walang nagsabing blanco ang GAA. At dahil hindi blanco ang GAA, doon tayo ngayon nagkakaproblema. Sino ang nagpuno ng mga patlang na ito? Sino ang naglagay ng mga amount o halaga sa mga blankong amount na ito na bilyong-bilyong piso? Mahalaga po nating malaman sapagkat pag ito po'y napirmahan na, tapos na po ito, certified, ratified, and signed by the members of the Bicameral Conference Committee, ito na po yung magiging GAB, yung General Appropriations Bill. Kung merong gumalaw nito, may naglagay na mga amount sa blankong ito yung sinasabi ng Malacanang na malicious. Ito yung sinasabi ng Malacanang na criminal. Pagka po ito'y pinuno ng kung sino man, that is a criminal act. Why? I will bring you back again to Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Lahat, appropriation, yung ating taunang budget, shall emanate exclusively sa House of Representatives. Ibig sabihin, tanging ang House of Representatives o mababang kamara ang pwedeng magpamula ng ating taunang budget. Tapos na ho eh. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative mill. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative process. Pag lumabas na sa legislative process, hindi mo na pwedeng galawin ito. Kahit presidente ka pa ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Wala kang otoridad. Tanging ang mga miyembro ng mababang kapulungan lamang ang pinahihintulutan at binibigyang kapangyarihan ng ating saligang batas na bumalangkas at magmula ang ating taunang budget. Pag ito ho ay blanco at may naglagay ng halaga na bilyong-bilyong piso, may pananagutan na agad ang Executive Department. At kung ang GAA na sinasabi ng Malacanang na walang blanco, sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Yan ang usapin. Hindi yung pinakakalat na fake news na yung GAA daw ang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala hong kopya ng GAA si Pangulong Duterte. Wala po siyang ipinakitang GAA. Naroroon po ako nung kami magkakasama. Binalangkas po namin ang legalidad nito. At ito nga ho, ay yung nadiskubre ni Congressman Sid Ungab. Marami pong mga mambabatas na lumalabas ngayon diyan sa mababang kapulungan at tila nagpapabida-bida na sinasabi nila na talaga raw mali ito. Salamat for validating itong aming ipinakita. Yung kopya daw na hawak ng mambabatas na yan, pareho nung pinapakita natin.
Maraming salamat at for affirming and validating the authenticity of the document that we have presented to the Filipino people. But ang tanong, akala ko ba miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi mo pinuna ito? Bakit inantay mo pa ang isang magiting at maisog na Sid Ungab at Pangulong Duterte na maglabas nito? Ngayon, nagsasalita ka na akala mo hindi mo nabasa itong taunang General Appropriations Bill. At kung hindi mo nakita ito, ibig sabihin hindi mo binasa yung taunang budget na pinapasa ninyo. At pag hindi mo binasa, hindi mo ginagawa ang trabaho mo bilang mangbabatas. Yan ang katotohanan. Kay balitang Hopya Money Popcorn, may 3 senators nag-deny. Di daw nila napansin na may blanks. Hindi po depensa na hindi mo napansin na may blanco. That is criminal negligence. Hindi dahilan na hindi mo nakita yung napakaraming blanco sa napakahalagang piece of legislation that you pass year in, year out. Taon-taon kayong nagpapasa ng budget. Hindi dahilan, hindi depensa, hindi makatarungan diyan sa Senado at sa mababang kapulungan na sabihin lamang ninyo sa aming mamamayang Pilipino na hindi ninyo nakita ng punong-puno, hitik na hitik sa blanco na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pisong, daang bilyong piso actually, daang bilyong pisong halaga ng public money. Again, as I have said the other day during my direct communication with all of you, this is a clear abandonment of a sacred constitutional duty to safeguard every centavo belonging to the Filipino people. Kung hindi ninyo nakikita yung daang bilyong halagang piso, lalong nagdududa ang sambayan ng Pilipino. Bakit kayo biglang nabulag at hindi ninyo nakita itong napakaraming blanco? Hindi na natin pag-usapan yung mismong GAA, makapal po iyon Ito na lamang, itong Bicameral Conference Committee report. Iilang pahina na lang ito. Hindi nyo pa binasa, pinirmahan pa ninyo. So ito dapat ang pinag-uusapan natin. Hindi depensa na hindi napansin. That is criminal negligence. Hindi natin pwedeng iwasan yan. At ang mahigit na malaking balita po rito, tinutulungan lang ho natin. Ako, si Pangulong Duterte, si Congressman Sid Ungab, tinutulungan lang ho natin ang Malacanang na magising na kayo po ay pinagluloko ng inyong mga karancho diyan sa House of Representatives at dito sa Senado na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Subalit, iba ho ang inyong naging reaksyon. Agaran ninyong sinabing fake news, criminal at malicious at walang blanco sa GAA. Wala hong nagsabi na blanco ang GAA. Ang blanco po itong Bicameral Conference Committee report. At marami na roong nakapagsabi na ito'y blanco. Nandyan nga ho yung miyembro ng Makabayan Black na hindi rin ho nagbabasa ng tao ng GAB o yung General Appropriations Bill na nauuwi sa General Appropriations Act pag pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, nagsasalita ho na akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sid Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional, unlawful, immoral na Bicameral Conference Committee report na naging na pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Alam mo ninyo, natutuwa ho ako na nasusubaybayan ko yung mga mainstream media at yung ibang vloggers na ito po'y sincerely natutuwa ako dahil katuwang po natin sila sa pagtataas o ng antas ng diskurso ng mga usaping panlipunan. Napapag-usapan na po natin ngayon ang budget. Everybody now seems to be interested doon sa budget process. Tama po yan mga kababayan. Dapat tayong makialam, dapat alam natin paano ba linilimbag itong ating taunang budget. Huwag po natin ipagkatiwala sa mambabatas. Nakita naman natin ano ginagawa. Panay blanco. Daang bilyong pisong halaga ng ating pera blanco. Kaya tama po yun, ang budget to ay nagsisimula doon sa panukala ng Executive Department. Sa tanggapan ng Pangulo,
nagbibigay po sila ng budget message, nandun po yung National Expenditure Program at kalakip po noon yung budget expenditure and sources of funds. Importante po yun. Dahil hihingi ka ng budget sa Kongreso, kinakailangan may mga attachment na ito yung available funds, dito tayo kukuha, ito yung projected revenue, ito yung actual na nakolekta. At pag napunta na po sa Kongreso, dyan na po gagamitin ng Kongreso yung kanilang power of the purse, kung tawagin, Article 6, Section 24, na tanging sa kanila lamang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Yan po ang ginawa nila. At pagkatapos po dyan, susumiti po nila ito sa Senado. Yung Senado naman ay babalangkasin din yung sinumite ng kanilang counterpart sa mababang kapulungan. Pag natapos na po dyan, normal naman na nagkakaroon ng konting discrepancy sa figure o dun sa mga items na nakalista. Kaya po nagkaroon ng Bicameral Conference Committee. But the Bicameral Conference Committee is not and never part of the budget process. Hindi po sila kasali, wala po silang kapangyarihan. Doon unang-una, nagkaroon ng issue ng constitutionality at naging unconstitutional itong 2025 budget. Bakit? Hinhijack po ng Bicameral Conference Committee yung panukala ng executive. Kinuha nila, they have recasted the entire budget proposal at naglabas sila ng kanilang sariling bersyon. Hindi po sila yung Article 6, Section 24 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po ng Article 6, Section 24 ay yung mababang kapulungan, yung mga kongresista. Bakit? Because the assumption and the presumption of the Constitution, the lower house is more representative of the people. Kasi by the district sila, hindi ba? Elected sila by the district. So ang assumption dyan, mas nalalaman nila ano ba yung pangangailangang pangunahin ng sambayan ng Pilipino at diretso sila nakikipag-usap sa kanilang mga constituent. Yun po yung magandang assumption ng ating saligang batas, pero sa katotohanan, hindi po nangyayari yon. Sapagkat hindi naman nakikipag-usap ang karamihan dyan sa mga elitistang kongresista sa kanilang distrito. They are just relying doon sa kanilang kwentuhan siguro dyan sa plenaryo pag sila na lang magkakasama. At pagkatapos po niyan, pag na-reconcile na sana yung mga conflicting figures at mga item na nakalista sa binalangkas na proposed budget, uupo po yung Bicameral Conference Committee. Pero wala po silang kapangyarihang baguhin ang mga amount, ang mga nakalagay na dapat ponduhan o lagyan ng allocation o lagyan ng appropriation. Sapagkat wala pong kapangyarihan, hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee diyan sa ating lawful budget cycle or budget process. Pag natapos po iyan, pipirmahan po nila itong tinatawag na Final Bicameral Conference Committee Report. Pipirmahan ito. Bakit? Sapagkat ito na po yung magiging basihan. Wala nang iba pa. Ito ang magiging basihan at pundasyon. Wala nang iba pa. Uulitin ko walang ibang pwedeng maging basihan o pundasyon ang ating taunang budget bago ito mauwi doon sa tinatawag na enrolled bill o yung General Appropriations Bill kung hindi itong Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report. Ito na po yun. Dito nagkaproblema. Panay blanco. Hindi po ang GAA. Tinutuwid lang natin dahil sabi ng Malacanang, labanan ng fake news ni naman. Pati fake news nila. Wala pong sinasabing GAA ang blanco. Ang problema ay yung Bicameral Conference Committee. So wala pong pagsisinungaling si Pangulong Duterte sapagkat never niyang binanggit na blanco ang GAA. Ang GAA ay puno ng amount. Ang tanong, bakit itong Bicameral Conference Committee na ipinakita at kwinestyon ni Pangulong Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab ay blanco? So ito ho ang basihan ng ating General Appropriations Bill. Kay Ms. Bebang, para maliis ang issue sa GAA, attorney, naghearing na naman uli ang TUAD Committee. Huwag niyo pong pansinin nyo, mas malaki po ito. Huwag niyo pong pansinin yun. Eto, dito natin sila singilin. For transparency and accountability. Ang sinasabi po, ang in-expose ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco
dito sa Bicameral Conference Committee final certified and ratified and signed report. Doon na po tayo nagka-problema. So, malinaw na ho ang sinasabing blanco ay yung Bicameral Conference Committee report, never GAA. Wala pong nagbanggit ng GAA. Ang nagbanggit po ng GAA ay ang tanggapan ng Pangulo. Salamat, binanggit nila na walang blanco o walang patlang ang GAA, sapagkat it only give rise to an even more serious question. Sino ang dapat managot at naglagay ng mga figura o figures or numero o halaga sa mga blankong ito? Definitely meron blanco dahil hindi po pwedeng blanco ito dahil tatanungin natin sila, paano ninyo nasara yung budget at umabot kayo sa halagang 6.32 trillion pesos? Paano ninyo naabot yung 6.32 trillion pesos total budget for 2025 ng panay blanco ang mga naglalakihan bilyon-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga na sadyang iniwan ninyong blanco? Pakisagot. Yan ang dapat sagutin, whether ng Kongreso or ng Office of the President. Sino nang nagpuno niyaan? Kay third floor studio official, the photo release ng OP na nagre-review sila Marcos is that them filling in the blanks. Yun po ang nagiging suspicion o suspetsa ng maraming tao. Natatandaan ninyo, meron o kasing Presidential Communications Office na naglabas na ang pinoproject nila is a working president na nagre-review nung unconstitutional budget over the Christmas or the holiday break, at nung napuno na po nila siguro yung kailangan dapat punuin, naglabas na nung GAB o yung General Appropriations Bill, nagkaroon ng seremonya, may presentasyon, at nung pinirmahan, saka lamang po yan naging tinatawag nating GAA. Para maintindihan po, pati ng ordinaryo nating mga kababayan, kung paano yung ating budget process. Kaya lang po naging GAA yan nung pinirmahan. Dahil kung yan ay hindi pinirmahan, hindi po yan magiging batas. Kung yan ay binito at dapat ay binito dahil nga unconstitutional. Ito ngayon ang tanong. Kung unconstitutional na nakikialam yung Bicameral Conference Committee at tinatawag na third house or third chamber, sino ang bumubuo ng fourth house o yung fourth chamber? There must be a fourth house or a fourth chamber. Bakit ko nasabi yun? Tinapos na po ng third chamber ng Bicameral Conference Committee. Tapos na pirmado aprobado Yung inaprubahan nila blanco. There must be an existing third house of a fourth house or fourth chamber. Sino-sino yung bumubuo ng fourth house or fourth chamber na nag-fill up ng mga blanco, na bumuo ng ating taunang budget, na naglagay ng daan-daang bilyong pisong halaga rito para kayo umabot sa total of 6.32 trillion pesos na budget for 2025. Kay Zara Yu, Attorney, can you please convince PRD na pangunahan niya yung impeachment kay BBM kasi palala na. Alam po ninyo, merong sariling discernment at wisdom ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At in time, I'm sure nag-iisip din yan kung ano ang remedyo dito sa napakatahasan at malawakan at trilyong pisong pambubudol na ginagawa sa atin ng Marcos administration. Para po malinaw na natin ito. At yun din yung aking imbitasyon, wag nang hamon, imbitasyon doon sa mga nais magsagawa ng impeach Sara Duterte rally o prayer rally. Ito po ipagdasal ninyo. Pagdasal nyo rin yung sarili ninyo. Ito, bigyan kayo ng wisdom at gift of discernment. Ito ang ipaglaban ninyo kung ang puso ninyo ay para sa sambayan ng Pilipino. Ito ipaglaban ninyo. Nagpapasa ng unlawful, illegal, immoral, unconstitutional budget ang tanggapan ng Pangulo. Yan ang isigaw ninyo. Impeach Marcos. Because this is a culpable violation of the Constitution, a clear betrayal of public trust. Kung kanyang pinirmahan ang GAB at naging GAA nang alam niyang may blanco ang mga
a final bicameral conference committee report. Atin silang singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Bawal po kasi yun eh. Bawal po kasi yun. At nais kong banggitin yung reporter ng UNTV. Banggitin ko yung reporter ng UNTV, si Asher Kadapan Jr. Yung Asher Kadapan Jr., yung reporter po ng UNTV, salamat sa iyo, nakakuha po siya ng kopya. Kasi Senate beat po yata siya ng UNTV. Nagpadala lang po sa akin ng video yung isang kaibigan at pinakita nga yung report ni Asher Kadapan Jr. kagabi ng UNTV na kanyang binerify, vinalidate na yung hawak niyang kopya ng Bicameral Conference Committee na kinuha niya at nakuha niya sa Senado kahapon, parehas po, punong-puno ng blanco. Punong-puno ng blanco. So, sino ngayon ang nagpapalaganap ng fake news? Tinutulungan ko ang palasyo na labanan ng fake news. Tanungin natin sila, sino ngayon ang nagpapalaganap ng fake news? Hindi sinabi ni Pangulong Duterte o ni Congressman Sid Ungab na blanco ang GAA. Ang kini-question nga namin, bakit walang blanco sa GAA, panay blanco ang Bicameral Conference Committee report? Ito ba'y hindi alam o nalalaman ng Pangulo bago niya pinirmahan yung GAB? At kung hindi niya ito nalalaman, dapat pa rin ay may managot. Merong nambudol. O kung alam niya po ito, pare-pareho tayong patuloy na binubudol. Yun po yung ating hinihingi sa hakbang ng maisog. Yung transparency and accountability. We all have to be transparent. Ang nakalimutan ho kasi nila, tama po si Pangulong Duterte, sa gobyerno po napakaraming kopya ng papel. Napakaraming kopya ng papel. At hindi mo basta-basta mabubutol ang sambayan ng Pilipino, naglabasan. At ang immediate reaction, wala daw pong blanco sa GAA. Salamat! Salamat at kinumpirma ninyo na walang blanco sa GAA. Amin kayo ngayong sinisingil. Paano ninyo nabuo at walang blanco ang GAA? Panay blanco itong basihan o pundasyon ng ating General Appropriations Bill na siyang pinirmahan ng tanggapan ng Pangulo, kaya ito naging GAA. Para po doon sa mga hindi nakakaunawang vloggers, wala naman nung masamang magtanong at mag-aral paminsan-minsan. Nag-google naman po siguro lahat yan kung kulang ang ating pangunawa doon sa tinatawag nating budget cycle or budget process. Unawain niyo ho muna. Iba po yung GAA. Yung GAA po, batas na po yun eh. Bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. Kunyari po ay merong nagpasa ng isang batas kriminal at ang kaparusahan ay pagkakakulong ng 1 buwan, imprisonment of not less than 1 month to blank. Pwede ho bang maging batas yun? Iiwan mo doon sa husgado kung hanggang kailan pwedeng makulong. Yung mahahatulan sa bagong batas kriminal na yan, ganyan po ang implikasyon nitong 2025 GAA. Kay Nico Fuentes, lumilitaw na mas prudent. Hindi po mas prudent si Pangulong Duterte. Siya po'y talagang prudent. Very, very prudent. At hindi natin may kumpara sa kasalukuyang namumuno ngayon sa Malacanang. Hindi po totoo that they are very prudent in planning, programming, budgeting, and spending our very, very limited fiscal resources. Ito ba'y prudent? Ito ba'y pagiging masinop, maingat, at pagrespeto sa pera ng sambayan ng Pilipino? Dapat merong managot. Pag-usapan natin ito. At ang dapat po kasi nagpapaliwanag nito ay yung mga miyembro ng komiting ito. At sinasabi narinig ko yung paliwanag ng isang senador. Basta't nakita daw po niya, pinirmahan niya at binilinan niya yung staff niya na tingnan, baka may mga blanco pa. Kahit po yun, hindi mo pwedeng gawin. Ang trabaho ng senador pagdating sa budget, hindi mo pwedeng i-delegate sa staff mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa staff mo, ikaw na magpuno. Kung may blanco dyan, bahala ka na. Basta't napirmahan ko na magbabakasyon na muna ako. Meron ho kasing isang senador na nagsasabi, tinitingnan naman daw ng mga staff niya yan. Hindi trabaho ng staff mo ito. Malinaw din po rito Nakasulat po dito, may omnibus motion po sila dito nakalagay. Po. Itong bahaging ito. Ang nakalagay po dito, na yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance
are authorized. Binibigyan ho nila ng kapangyarihan na ano? To correct typographical, grammatical, or printing errors. Tatlong bagay lamang yan. Typographical, grammatical, or printing error. Typographical, nagkamali po siguro ng spelling. Yung grammatical, mali po yung grammar. At saka yung printing error. Yun lamang ho yung kung pangit nagpagka-print, i-correct ninyo, i-print ninyo ng maganda. Pero wala pong otoridad ang mga staff ng mambabatas ng senador na punuan po ito. Again, that is an abandonment of a sacred constitutional duty na hiningi ninyo sa amin nung nanghiram kayo ng mandato na maging senador na inyong babantayan ang kaban ng bansa at poprotektahan ang pera naming mga Pilipino. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa staff mo. E di magpalit na lang kayo, yung staff mo na lang ang senador, ikaw na lang ang staff niya. Kasi ayaw mo namang gawin yung trabaho mo. Yan na ho ang implikasyon ng mga sinasabi nila. So, yung mga larawan po na nagtatrabaho sila nung bago magpasko, nung kapaskuhan at bago magbagong taon, yan po ay lalong nagbibigay ng maraming katanungan. Ano ba ang inyong tinatrabaho noong mga panahon na yon? Ano ba ang inyong kinukumpuni? Pinupunan nyo ba ang mga blanko dito sa Final Bicameral Conference Committee Report bago pirmahan o bago ninyo ipapirma ito sa Pangulo ng Republika? Yan ang katanungan. Kaya minsan na rin po kasi akong galing dyan sa tanggapan ng Pangulo. Talaga ho kasi, to be fair, kinakailangan talaga gumagawa ng complete staff work ang mga staff ng Pangulo at nagagawa ng due diligence. Hindi tayo pwedeng papirma lang ng kahit ano. At ito naman yung panagutan. Tinutulungan ho namin kayo na sa inyong panawagang labanan ng fake news. Linalabanan natin ang fake news na GAA ang iprinisinta ni Pangulong Duterte. Wala po kaming iprinisintang GAA. Ang pinikita po namin ay itong final form at approved, certified, and signed at released. Importante sa lahat, released itong Final Bicameral Conference Committee Report na siya nga pong naging pundasyon ng ating taunang budget for 2025 kahit unconstitutional. So yung mga larawang ipinakita ng Presidential Communications Office projecting that we have a working president, ano yung trinabaho nyo? Pagpuno nito? Ano yung trinabaho ninyo? Hinihingi po at humihingi ng paliwanag ang sambayan ng Pilipino. Kailangan nating sagutin ito. Nasagot po natin yung fake news, linabanan natin, tinulungan natin ang Malacanang, tinuwid natin. Yung lying, alam na po natin. By now, alam na po natin kung sino ang sinungaling at nagsinungaling at patuloy na nagsisinungaling. Natama na po natin yan. Yung blank amount, hanggang ngayon naniningil po tayo ng paliwanag. Bakit blanco? Sino ang nagpuno ng blanco? Meron ba tayong hindi nalalaman na existing fourth chamber or fourth house? At sino-sino ang bumubuo nito? Sapagkat pag may fourth chamber or fourth house, higit po itong makapangyarihan sa regular House of Representatives. Higit po itong makapangyarihan sa regular na Senadong ating kilala at nalalaman. Sapagkat sila po ang may kapangyarihang nagpuno nito. Kahit po wala silang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas, nalagyan po nila ng halaga ng 100 bilyong piso para mauwi tayo sa 6.32 trillion pesos na taunang budget. Babanggitin ko uli tanungin niyo po yung inyong mga anak na nasa elementary. 1 plus 1, kayang-kaya nilang sagutin yan. 2 plus 2, kayang-kaya nilang sagutin. Mag-advance po tayo. Kung may anak po kayo sa kolehiyo, o kaya kayo na mismo, o kahit yung mga magagaling sa science, yung magagaling sa math, yung mga henyo, tanungin lang po ninyo sila, basic question, kung talagang magagaling to mga to. 3 plus blank, alamin po niyo kung anong sasagot nila. 3 plus blank, baka sagutin kayo, 3 plus blank, ang halagang lalabas sa bibig nila ay 6.32 trillion pesos. Ganun po nangyari para simplihin po natin ang paliwanag dito. May nabasa po ako, slam dunk ang ebidensya. Slam dunk po talaga ito.
Hindi pa pwedeng itanggi. At ulitin ko may mga yung isang nagsasalitang kongresista, akala ko ba'y miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi ka nanguna sa paglantad nito? Nasaan ang puso mo para sa bayan? At hindi mo man lang ma-acknowledge na ang naglabas nito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sumasakay sa isyu dahil ayaw maiwan sa pansitan. Wala namang masama ron. Lahat ng Pilipino dapat pag-usapan ito. Subalit, tanungin din natin siya, bakit hindi mo nakita ito? Mambabatas ka Kamo, miyembro ka ng Makabayan Black Bakit hindi mo nakita ito? Hindi ka rin ba nagbabasa ng mga pinapasa ninyong batas? Bakit hindi mo nakita ito? At kung nakita mo ito, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi mo linabanan? Bakit hindi mo kinondena? Bakit hindi mo kinontra? Sisingilin ka rin namin sapagkat hindi ka totoong ang puso makabayan. Yung miyembro ng Makabayan Black, salita ka ng salita. Bakit hindi mo ito kinondena? Bakit hindi mo ito inilabas? Bakit ngayon ka lang nagsasalita kung hindi inilabas ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At doon naman sa mga propagandista ng Malacanang, ang kondenahin po natin ay yung malisyoso at kriminal na fake news. Tama, kaya nga po tinutama natin, tinutuwid natin, sinesentro natin yung usapin at usapan. Subalit, do not shoot the messenger. Bakit ninyo sinisiraan si Pangulong Duterte? Inilabas na nga niya yung kanyang slam dunk evidence na talagang hitik sa korupsyon ang 2025 budget. Ituwid po natin, huwag tayong magpagamit. Itong mga propagandista ng Malacanang, ito pag-usapan natin. Ang tanong, sino nagpuno nito? 1, 2, 3, 4 na tao? Ano ang otoridad nung 4 na taong yan na punuan nito? Wala ko kasi talagang kapangyarihan. Pag lumabas na sa Kongreso, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department kahit 1 sentimo sa naging panukala ng Kongreso. Kahit napakapangyarihan, kahit makapangyarihan ng Pangulo, wala po sa kapangyarihan niyang pakialaman yung appropriations bill kagaya nito. Dapat yan isinoli niya sa Kongreso kung hindi siya sang-ayon. Ngayon, kung merong naglagay ng mga halaga, bilyong-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga, sa mga patlang at blankong ito, yun ang dapat nating panagutin. Inyong ipakilala, inyong ilantad. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung sasabihin agad na fake news. Paano naging fake news? Fake ba to? Ulitin ko shout out kay Asher Cadapan Jr. ng UNTV for getting a copy similar to what I'm showing you now mula sa Senado. At kanya ring sinabi na parehas na walang laman, walang halaga, blanco, yung mga ipinakita namin nung Sabado pa ng gabi sa hawak niya kahapon. Yan ay pinatunayan mismo ni Asher Cadapan Jr. ng UNTV. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-validate ng aming ipinakita. Maraming salamat kay Pangulong Duterte sa iyong maisog na paglalahad ng katotohanan at kay Congressman Sid Ungab. Alam mo ninyo, just a side story, nung kami po'y nagpupulong nung gabing yun, nung nakita ni Pangulong Duterte, talagang nagalit, nakita ko nagalit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, obligasyon ng kahit na sinong Pilipino na makakahawak nito at makakakita nito na ibulgar. Because this is criminal. Kaya nga yung tinatanong natin doon sa miyembro ng Makabayan Black, bakit ngayon ka lang nagsasalita nung inilabas ni Pangulong Duterte itong kulang-kulang na unlawful, illegal, immoral na Bicameral Conference Committee final report? Bakit ngayon lang? Ikaw ang miyembro ng mababang kapulungan ng Kamara. Dapat noon mo pa kinundina kung totoo na ang puso mo ay para sa bayan. Kung totoo na ikaw ay makabayan. Sa mga fact-checkers, tahimik. Shout out din sa mga fact-checkers, napakatahimik ninyo. Wala na hong remedyo to. Huwag nyo nang ispinin. Wala po, hindi ka ispin-ispin ito. Yung mga fact-checkers,
Yung mga fact-checkers, ayan po, nasa harapan ninyo, nakakabingi ang inyong katahimikan. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ang maisog na naglantad nito. Kasi si Congressman Sid Ungab ang nakadiscovery nito. Kaya ayaw ninyo itong sundan. Yan ang katotohanan. At bukod sa fact-checkers, yung mahilig mag-rally na impeach Sara, ito ang inyong ipagralihan. Impeach Marcos. Bakit hindi ninyo malabas sa bibig ninyo na ito'y talagang ka-impeach? This is a clear culpable violation of the Constitution. This is a clear betrayal of public trust. Malinaw yan. Yung inyong mga political persecution na sinasabing confidential fund, 6.32 trillion pesos ang nakataya dito. And this is criminal. Tama, si Pangulong Duterte. Kung sino man ang nagpuno ng mga halagang ito, falsification po yan. Bakit? Final at complete report na po ito eh. Ibig sabihin, kung sino man ang susulat dyan, sundan natin yung nagiging palusot ng isang senador na pinasilip daw niya sa kanya mga staff at siguraduhin walang blanco. Kung mga staff ninyo ang naglagay ng halaga rito, criminally liable ang mga staff ninyo. Bakit? Wala silang otoridad bilang mga mambabatas at miyembro ng third chamber na isa ring illegal at unconstitutional na tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Wala po silang otoridad na punan ang mga blanco rito. So kawing-kawing na kaso na po ito. Romulo D. Mansanto, lantaran na, Attorney Vic. Tama po, lantaran, sukdulan ang pangbubudol. Kay Ruth Simas, salamat sa iyong pagsunod. Kay Elsa Palabrica Lapis, maraming salamat. Kay Jenena Coralde, marami pong salamat. At ganun din, pwede ba ibalik ang tinanggal na budget sa GAA sa isang ahensya? Iniutos daw ni Marcos ibalik yung tinanggal sa PNP. Wala akong kapangyarihang mag-budget ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas eh. Unang-una, alam mong sablay yung pinirmahan mo pa. Kaya nga yung panawagan noon, dapat ibinalik mo na lang, vinito mo na lang at nag-operate ka na lang sa isang re-enacted budget. Although, yung 2024 budget to, unconstitutional din yun ha, dahil mula sa original na panukala ng Executive Department na 200 billion plus lamang ang program appropriation, nauwi ito sa around 800 billion. Bakit? Tinira na naman eh. Kinana na naman, minaniobra na naman ng Bicameral Conference Committee noong 2024. Pero mas malalaho ito. Higit na po silang tumapang with impunity na. Wala na. Ang budget po natin, blanco. Tama si Pangulong Duterte, blank check. Bahala ka kung magkano gusto mong gastusin, basta't pipirmahan namin yan. This is akin to or similar to issuing a blank check. Ito po ang katotohanan. Ito ang dapat natin pag-usapan. Kay Catherine Bulan, good morning, magandang umaga rin. Kay Leon Aldacay, magandang umaga. Kay Madison Betancourt, nasa DNA ho talaga, Madison, nasa DNA, nasa dugo nila. Kay Rodolfo Labaton Jr., kay Susan Martinez, kay Sheila Ibasan, at kay Nel Dalen. Checkmate silang lahat. Tama po yung term ninyo. I like your term. Checkmate. Checkmate na po dito. Yung mga fact-checkers, do something for the country. Minsan naman gumawa kayo ng kaunti para sa bansa. Do your fact-checking. Gumawa naman kayo. Para sa bansa naman. Para sa bansa naman. Lantaran na po tayong linoloko eh. Lantaran na po tayong binubudol. Araw-araw tayong binubudol. Gumawa naman tayo ng para sa bansa. Unahin naman natin ang interes ng bansa. Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung mahihirap. Kawawa naman yung kabataan Pilipino. Makikita natin kung paano tayo sinasalaula. Nariyan na kinuhaan ng 60 billion ng PhilHealth. Nariyan na kinuhaan ng 50 billion ng Land Bank. Nariyan kinuhaan yung 25 billion ng Development Bank of the Philippines. Nariyan na kinuhaan ng 117 billion pesos ang PDIC, ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Nariyan na binigyan ng zero budget o appropriations ang PhilHealth ngayong taon. Sukdulan. Subalit hindi po sila nakontento. Kailangan tayong kumilos na.
Labanan natin ito. Tahasang pambubudol. At grabe po yung guts at gal at yung temerity nung nagsabing fake news. Anong fake dito? Mismong reporter na ng UNTV na hindi namin kilala, yung Ashner Kadapan Jr. Sinabi niya pareho yung kopya na hawak niya, na kinuha niya mismo sa Senado, panay blanco. Hindi kakayaning ipaliwanag ito legally. This is criminal negligence in full display. At kahit na sinong mambabatas, ang sasabihin hindi niya nakita, hindi sa hindi mo nakita. You were not doing your job. You were not faithful sa iyong oath of office na magsisilbi ka ng tapat ng naaayon sa saligang batas. Tapat ba ito? Paliwanag ninyo, katapatan ba ito sa sambayan ng Pilipino? Kinakailangan itong pinag-uusapan natin. Hindi pwedeng sabihin na utusan ko sa staff ko, bantayan yan. Magpalit kayo ng trabaho ng staff mo. Siya gawin mong senador, mag-staff ka na lang nung staff mo. Kasi hindi mo ginagawa yung trabaho mo eh. Hindi ho tayo sa nakikipag-away. Ayaw natin ng away. Subalit, hindi ko masisikmura na linoloko ninyo ang mamamayang Pilipino. Pinagkatiwalaan kayo, pinairam kayo ng mandato, gawin naman ninyong tama yung trabaho nyo. This is a very important piece of legislation. Mahalaga ito. Budget ito eh. Bakit? Pagdating sa mga ayuda ninyo, aprobado. Bakit pagdating sa hearing patungkol sa mga ayuda ninyo, present kayo? Bakit pagdating sa Final Four ng Bicameral Conference Committee, blanco, pirmado pa rin ninyo? Yan ang ating dapat panagutin. Pagdating sa mga unprogrammed appropriations or pet project ninyo, sa PDAF ninyo, pork barrel ninyo at ayuda budget ninyo, nakabantay kayo. Bakit pag interest na ng mamamayang Pilipino, nagtutulog-tulugan kayo? Singilin po natin mga kababayan. Singilin po natin. I know many people will become upset because of what President Duterte, Kong Sid, and I was part of those who revealed this one. Maraming magagalit. At marami ho nagsabi sa akin, baka pagtulong-tulungan ka niyan sa kanilang mga balwarte, hindi ka tulungan, hindi ka iboto. Hindi na po eleksyon lamang ang nakataya rito eh. Kinabukasan na po ng sambayan ng Pilipino. And it is my duty, in my humble capacity as a lawyer, na ipaliwanag sa inyo, pasimplihin at dalhin ang mga mahalagang usaping panlipunan kagaya po ng pambubudol na ginagawa sa atin ng administrasyong ito. Alam kong maraming kagaya ko na nanunood at nakasubaybay, galit na rin ho kayo. Hindi po namin kaya ng kami lang. Magtulong-tulong po tayo. Maisog ng linahan ni Pangulong Duterte ang anomalyang ito. Grabe ho ito. Grabe ito. At hindi may tatanggi ito dahil recorded po yung kanilang signing, di po ba? Isang nakadecorate pa yung Malacanang nung signing. Ito po pinirmahan nila, blanco. Ating tanungin, sino ang nag-isip na iwanang blanco ito? At higit sa lahat, sino ang nagpuno o nag-fill up ng mga blankong ito? Kinakailangan malaman natin, panagutin natin, kriminal po iyan. Hindi pwedeng walang naglagay niyan. Dahil tama naman yung Malacanang eh. Tama o yung Malacanang. Wala akong blanco sa GAA. Pero nakalimutan nila, dahil salita sila na salita, tanungin natin, sino nagpuno ng mga blankong ito para hindi naging blanco ang GAA? Alam ninyo, pinirmahan ninyo eh. Wala akong nagsabing may blanco ang GAA, wala nagsabi. Wala akong nagsabing may blanco ang GAA. Ang sinasabi natin, panay blanco, itong final document na naging pundasyon ng GAA. And banggitin ko lang din, sinabi sa akin kanina na nagpahayag ng salita si Senator Bato de la Rosa. At sinabi niya na hindi siya pumirma at nakita din niyang blanco ang Bicameral Conference Committee report. So, yung isang nagsasabing siya ay miyembro ng Makabayan Bloc, wag na ho nating lansihin muli ang Pilipino. Hindi po makabayan ang puso nyo. Inantay nyo pa si Pangulong Duterte, inantay nyo pa si Congressman Sid Unga bago ka nagsalita. Pero kung hindi inilabas ito ng maisog na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ka namin maririnig.
kabahagi ka rin ng malaking conspiracy, kabahagi ka rin ng malaking cover-up. Yan ang katotohanan. So maraming salamat kay Congressman Sid Ungab. Congressman Sid, you did the Filipino people a very big favor sa paglabas mo nito. Huwag kang masiraan ng loob, huwag mong pakikinggan yung mga bashers. Hindi yan magtatagumpay. Yung salita nila na fake news over a slam dunk piece of evidence, wala po silang panama dito. At kaya ho may mga record, may minutes po lahat ng transaksyon sa gobyerno na kasing selan at kasing halaga nito. Dahil hindi po inosenteng papel ito, ulitin ko, may evidentiary value ito. At ang unang evidentiary value nito, pag dumating na po sa Korte Suprema yung isang petisyon o maraming petisyon challenging the constitutionality of 2025 budget, mahirap naman i-dismiss na lamang basta ng Korte Suprema ito. Andyan na po yung ebidensya, mismo pirmado ng miyembro ng Bicameral Conference Committee report. At hindi po totoo, isa pang fake news. Hindi po pwedeng sabihing draft ito. Kailan pa inaaprubahan ng draft? Tanong po nyo, doon sa sinasabing draft ito, bakit kailangang aprubahan ang draft? Draft nga Ang draft, pwede mong gusutin, tapon diretso sa basura. Kasi nga, draft. Ito po hindi draft. Aprobado po ito, pirmado. Yung chairman ng Senate Finance Committee, pirmado rin ng chairman ng House Committee on Appropriation. Pwede ba draft yan? Ito po ang naging pundasyon ng ating budget. So mga kababayan, kaya po tayo nagmabuti uli na humarap sa inyo ngayong araw para pag-usapan natin. Ang layunin po natin ay ibalik sa sentro yung usapin. Huwag po tayong lumihis, huwag tayong magpadala doon sa mga maling naratibo at yung mga sumasakay sa usapin at tila gusto nila gawin yung pang-hijack ng Bicameral Conference Committee. Not for anything, dahil ang dami pong mga salita na hindi mabubuting ibinato kay Pangulong Duterte. Not that he mind. Hindi matibay si Pangulong Duterte. Linalagay ko lang sa sentro muli ang usapin. Ito po ay maisog na inilahad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito pong pagbubunyag na ito ay nagawa dahil din sa maisog na Congressman Sid Ungab. Sila po ang ating pasalamatan. At yung nagpapakilala na siya'y Makabayan Black, wala pong puso para sa bayan yun. Hindi po yun magsasalita kung hindi na ilabas ito ni Pangulong Duterte. Huwag po tayong magpapalinlang. At hindi po rason, hindi po dahilan, at hindi po legal excuse na hindi nila nakita na may mga blanco. Milyong-milyong piso ng budget mula sa pera ng Pilipino ang kinukuha nyo. Magbabasa lang kayo ng panukala ninyong, sariling panukala po nila ito Hindi nyo pa binabasa. Ano ginagawa nyo sa Kongreso? Ano ginagawa nyo sa Senado? Iaasa ninyo sa mga staff ninyo. Liting ko, magpalit kayo ng trabaho ng staff nyo. I-promote mo yung staff mo. I-demote mo sarili mo. Siya gawin mong senador, ikaw mag-staff ka na lang nung staff mo magiging senador. Yan ang dapat nating gawin. Huwag po tayong magpapadala, huwag tayong magpapalinlang, at huwag tayong susunod sa maling naratibo. Again, I am just here to relate to you information na makatotohanan, makabuluhan, at pinipilit ko pong pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Marami po nagme-message, hindi ko lang po talaga mabasa lahat dahil napakahalaga po ng ating binabalangkas na issue ngayon. At kay Sam, bakit daw po sabi ni Bongbong na nagsisinungaling daw po si Tatay Digong? Sapagkat nagsinungaling sa kanya yung nag-feed sa kanya ng maling impormasyon. Kaya mali-mali din yung kanyang ginagawang pagpapahayag. Ang sinabi sa kanya nung sino man, may blanco daw po sa GAA. Hindi naman GAA ang sinabi. And simula nung naituwid natin na hindi naman GAA ang pinakita, kundi yung naging basihan ng GAA, tumahimik po sila. At kung ano-ano ng paliwanag ngayon ang linalabas ng mga mambabata sa Senado, ang Kongreso tahimik pa rin, except yung isa hong
sumasabay lang sa usapin na hindi naman talaga makabayan at walang puso para sa bayan. So ito po'y gagawin natin patuloy, susubaybayan po natin ito. Maraming salamat po at pinahintulutan ninyo kong patuloyin sa inyong bahay, sa inyong tanggapan. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa inilabas yung expose po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab. Yung nagpapakita na blanco po yung mga bilyon-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GAB o yung General Appropriations Bill na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte, and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiskubre po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado, pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report. Mga kababayan, kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at atin pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Firmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun. Linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaari maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo. Yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin po pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24.
that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan, yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan, at pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24, all revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So, walang ibang pwedeng pagmulan yan. So, nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga inihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito, blanco. Kaya po merong budget expenditures and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. So, andito na po tayo, sinumite yung annual budget, yung panukala ng Executive Department. Nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, nakatelevise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagkaproblema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM, kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Bibig sabihin doon po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado. Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives. Sila po ay uupo lamang to reconcile kung meron man conflicting figures doon sa panukalang budget. Nagagawin po nilang General Appropriations Bill pag sila ay nagkasundo-sundo na. Subalit ang nagiging problema, pakialamero po itong BICAM. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives na sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Ano po ang nangyari nung yung nagdebate na ang mababang kapulungan at yung Senado?
Natapos na po yan, reconciliation na lamang po yan, December 11 nga po yata, naganap yung vice cam na yan, at yan dapat titingnan lang. Yung mga ire-reconcile lang, pagkakasunduin, pagtutugmain, yung mga halaga, yung mga numero, yung mga items dyan sa appropriations bill na hinihingan natin ng funding. Yun lang po ang trabaho ng vice cam. Subalit nung dumaan sa vice cam, nitong December 11, 2024, nagbago po yung itsura ng panukalang budget. Yan po ay unang-una na basihan sa pagiging unconstitutional ng 2025 budget. Sapagkat hindi na po ito yung panukalang budget na hiningi ng tanggapan ng Pangulo. Hindi na po ito yung linalaman ng President's Budget Message. Hindi na po ito yung linalaman ng National Expenditure Program. At lalong hindi na rin po ito ang linalaman at pagkukuhaan ng pondo na naayon sa tinatawag nating budget expenditures and sources of funding. Bawal po ito, unconstitutional po itong ginawa ng vice cam. Kay Edison Monsaya, may mga vlogger po, Attorney Vic, palusot nila, draft lang daw po yung ipinakita ni Pangulong Digong. Edison Monsaya, alam po ninyo, wag nating kausapin yung mga vlogger na hindi ho naiintindihan yung kanilang binavlog. Ito po, pinapakita ko sa inyo, pirmado. At binanggit ko na po sa inyo yung constitutional basis kung bakit sa House of Representatives nagmumula ang lahat ng appropriations bill. Bukod po rito, may next page po ito. Para sabihin talaga natin na walang fake news. Pasensya na ho kayo. Ipakita na natin lahat. Ayan po yan. Para ho nakikita ninyo, dahil labanan natin, sabi ng gobyerno, labanan ng fake news, labanan natin. Pakita natin yung mga dokumento. Ito po yan. At public document po ito. Hindi po pwedeng sabihin, ito'y confidential document. Paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat po ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang makita ninyo, dahil dapat ituwid natin yung mali ng Malacanang. Sinubo nila yung mga mambabatas dapat yung mambabatas ang sumagot Total, tinawag ninyong fake news. Eto ho yung totoong kopya. At bisitahin po ninyo yung rules ng House of Representatives noong 19th Congress. Meron po dyan, malinaw po dyan, na kapag pinal na yung committee report, pipirmahan po ito ng mga miyembro ng committee involved. In this case, yung vice cam. Pipirmahan po ito ng chairman ng mga komite. Nung Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng appropriation ng House of Representatives, pirmado. Ito po yun Pirmado po, ayan po, sa ibabaw. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. So, bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Malinaw po dito At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin, kapag meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi ang vice cam. Wala pong authority ang vice cam. Bakit po na blanco? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung vice cam. Kaya Irene, Maita, pinagluloko nila ang mga Pilipino. Salamat na lang at maraming nagmamalasakit sa bansa natin. Sinisikap ko pong pasimplihin ang usaping ito sapagkat dapat kasali ang lahat ng Pilipino rito. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera nyo po ito Binabasag natin
yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Uulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill at pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po'y nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney Vic, bakit po tahimik ang mga senador at ibang congressman sa issue na to? Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Kinakailangan malinaw tayo. Ang punto rito ay yung Vice-Cam report. Itong Vice-Cam report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag kong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito. Ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Pupunta ho tayo, may tanong rito. Pupunta tayo mamaya doon sa sinabing layar. Ito, babasagin ho natin yung pagsisinungaling ng Malacanang at pagpapakalat ng fake news. At yan po, ay unconstitutional na nakikialam ang Bicameral Conference Committee. Higit po roon, ang panukalang budget po ng tanggapan ng Pangulo ay higit na mababa kumpara sa final form and final amount na ipinasa ng Bicameral Conference Committee na wala namang authority talaga. Bakit po natin sinasabing unconstitutional yan? Silipin din po uli ninyo yung ating saligang batas. Article 6, Section 25, Paragraph 1. Ulitin ko ho Article 6, Section 25, Paragraph 1. Hindi maaaring dagdagan ng House of Representatives ang halaga ang pinapanukalang taunang budget ng tanggapan ng Pangulo. Hindi nila ito maaaring palakihin, maaari nilang bawasan, pero hindi maaaring dagdagan. Unconstitutional po iyan. At ulit, dito po sa 2025 unconstitutional budget, pangalawang basihan kung bakit po unconstitutional. Higit pong lumobo, bumukol yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo nung ito po ay dumaan na sa Vice-Cam. Itong Vice-Cam na to, uulitin ko, wala pong authority ito sa ating saligang batas na pakialaman ang ating taunang budget. So dalawa na ho, yung ating basihan ng pagiging unconstitutional. Ito naman po, pag-usapan natin, yung sinasabing nagsisinungaling, sino po ang sinungaling? Blanco po iyan eh. Malinaw po, blanco po yan. No? Ito po yung mga pumirma. Yan po yung mga pumirma. Blanco po ito. So wala pong pagsisinungaling na ginawa nung kami po ay naglahad sa sambayan ng Pilipino kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Para lang po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay isang veteranong mambabatas. Ang kanyang pribadong buhay, siya po ay isang bangkero. Banker po si Congressman Sid Ungab, magaling po iyan at buo po ang integridad niyan. Siya po bilang congressman ay naging chairman din ng Ways and Means Committee. Ways and Means, ano po ginagawa ng Ways and Means? Si Sid Ungab, nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ang speaker po niyan ay si Speaker Sonny Belmonte, pagtanong po nyo, siya po ang chairman ng Ways and Means Committee. Siya po yung nagpasa ng batas na binubuwisan yung mga sin products, yung tobacco, yung sigarilyo, yung alcohol, at yung tinatawag nating mga produktong gumagamit ng mga sweetener or sweetened beverages and sweetened products. Bakit po importante nating masabi yun? Because that is a landmark piece of legislation dahil yung pera po, yung revenue na kinikita ng gobyerno mula dyan sa excise tax on tobacco, on alcohol, on sweetened food and beverages,
yan po yung nagpopondo automatically sa tinatawag nating Universal Healthcare Law o mas kilala doon sa PhilHealth na siniro po ng Marcos administration ngayong taon. Yan po ang expertise ni Congressman Sid Ungab. At bukod po dyan, siya po ay nagsilbing minsan bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriation. So maalam talaga ito pagdating sa proseso ng budgeting. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ay 2 beses naging chairman ng Committee on Appropriation. Matinong tao po ito, marangal na tao po ito, at alam niya yung kanyang mga sinasabi at alam niya ang patakaran pagdating sa tamang proseso ng paglimbag ng budget. Hindi kagaya ng member po ng Vice Cam. Ayan oo, blanco, pirmado. Magsaliksik po yung ibang nating kababayan. Malinaw po dyan. Pagka-enroll bill, ibig sabihin, tapos na po yun eh. Ito na yung final form, ito na po yung naging basihan ng GAB, yung General Appropriations Bill. May blanco pero nakapagpagawa sila, nakahulma sila ng General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan, ang kakapal na muka, sinampa sa tanggapan ng Pangulo. Ang problema, kahit may nangangalampag na ang sambayan ng Pilipino na unconstitutional budget yung pipirmahan mo, pinirmahan pa rin. Yan ang problema dito sa ating gobyerno ngayon sa ilalim ng Marcos administration. Kay MacTreb, ang Malacanang kasi ang naglalagay ng mga halaga sa mga blanco. MacTreb, pupunta tayo dyan. Ito na nga po yung ating pag-uusapan, yung blanco. Ang dami pong blanco. Ulitin ko, hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan muna yung tariff, revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila eh. Pumipirma po ng blankong cheque ang mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanco. Huwag ko kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo. Ayan po, pinakikita ko sa iyo blanco. Yan po, blanco. Sino ang nagpuno ng blankong ito? Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa Bicameral Conference Committee ay yung third house o yung third chamber. Mayroong lower chamber, may upper chamber. Nakialam po itong Bicameral Conference Committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan. Kay Laila Pag, sino po yung tinutukoy nyo na fourth chamber? Darating tayo dyan, Laila Pag. Meron pong fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po nating lahat alam, sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Tapos na po eh. Pirmado na. Sarado na. Yung committee report, tapos na po. Hindi pa pwedeng itanggi ito, pirmado eh. At ito pong kopyang ito ay hindi lamang si Congressman Sid Ungab ang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalhan ang lahat ng senador via email. So public document po ito. Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, ang assumption po ng batas, since mas representative kayo ng tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino, dapat diyan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila eh. Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula. However, yung Senado maaring mag-approve o kaya makipag-usap sa kanila, mag-disapprove o kaya mag-reconcile po sila. Yun lang po ang purpose ng Bicameral Conference Committee. Subalit, blanco. Comes now the most difficult question. Sino ang nag-fill up ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung chief of staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede
yung kung meron man silang itinatag na technical working group, at lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Bawal ho yan, sapagkat malinaw sa ating saligang batas, all appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody, bisitahin po ninyo yung ating saligang batas nang mahimasmasan po kayo at matauhan po kayo na sadyang illegal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito na po, yung ikatlong unconstitutionality. Sino ang pumirma o sino ang naglagay ng mga halaga sa mga blankong ito? Hindi ho kasi pwede, malinaw po rito eh. Sa omnibus motion, meron po nakalagay dito sa kanilang, ito po lahat galing sa kanilang report. Sabi po sa kanilang omnibus motion, yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance, ito na nga po yung Vice-Cam, are authorized to effect, pakinggan ho nyo yung technical staff po nila, binigyan nila ng otoridad, na to effect corrections lamang of typographical, grammatical, and printing errors. Yan po ang malinaw dito. Ang pwede lang nilang punan o tamain ay yung mga effect corrections of typographical, yung spelling, halimbawa. O kaya yung mga grammatical, mali po yung English. O kaya yung mga printing errors. Pero hindi po nila pwedeng pakialaman yung halaga nito. Hindi po nila pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga, kahit 1 sentimo ang mga blankong ito. Bawal po yun, illegal po iyon, unconstitutional po iyon. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon, puno ng blanco. Ay blanco, paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Bakit po importante? Kasi tingnan ninyo, blanco. Pag blanco, paano ka nakabuo ng budget na ang halaga ay 6.32 trillion pesos? Saan galing yung 6.32 trillion pesos? Ulitin ko, kahit po yung mga mag-aaral sa elementarya, yung basic math, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Pero kahit po kayong napakatatalino nyo ng lahat na nakasubaybay po sa akin, sagutin po nyo ito, 3 plus blank, magkakanong lalabas ang halaga? Ang hirap po sagutin, hindi ba? 3 plus blank, ang lalabas sa halaga ay magkano? Hindi po natin matiyak. Yun po ang nangyari dito sa 2025 budget. Itong mga blankong to, merong isang grupo na nagpuno ng mga halaga nito. Sino yun? At kung sino man kayo, wala kayong authority. Bawal yan. Whether yung nagpuno nito ay nagmumula din sa subcommittee, o may subcommittee ang Vice-Cam, o dili kaya sa Executive Department, baka may nakatagong fourth chamber dyan, na sila ang pupuno ng mga halagang ito. Kaya importanteng nalalaman ho ninyo ito bago po matuluyang ilihis ng gobyerno ang kanilang naratibo. Ang naratibo po, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Importante po ito at sabi ko nga ho kanina, lahat po dapat ay recorded. May record po, ito na nga po yung record, pinapakita ko sa inyo.
Sapagkat itong papel na ito is not an innocent piece of paper or document. Ito po'y may evidentiary value. Ano po yung evidentiary value nito? Unang-una, blanco, paglabag sa ating saligang batas. Pangatlo, yung mga pumirma po rito, it's a clear abandonment of a sacred constitutional mandate, of a sacred constitutional duty na bantayan ang kaban ng bayan at kahit isang sentimo ay hindi dapat masayang. Yan ang value ng dokumentong ito. Hindi po ito innocent piece of paper. Yan ang kainaman din naman sa gobyerno. Napakarami po kasing kopya nito. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang manloloko ng sambayan ng Pilipino na akala mo, walang lalabas na dokumento na magpapakita ng kalokohan ninyo. Kay Elaine Banares, where is the credibility of our senators and congressmen who signed? Yun po, singilin ninyo sila. Sapagkat sabi ko nga, this is a clear act of abandonment of a constitutional duty, of a sacred constitutional mandate, nabantayan ang kaban ng ating Pilipino at kahit isang sentimo ay dapat walang nasasayang, walang nauuwi sa korupsyon. Korupsyon na naman po ito Kahit ano pang tingin mo rito, baliktarin mo man yung papel, blanco pa rin Itaktak mo man, blanco pa rin Ito ay malinaw na korupsyon. Ito'y dapat panagutan ng kung sino man ang nakialam dito. Kung hindi ang Vice-Cam, sino ang nagpuno ng mga halagang ito? Hindi po ito papiso-piso Hindi po ito papiso-piso. Bilyong pisong halaga po ang pinag-uusapan dito. At kahit ito'y papiso-piso lang, hindi pa rin po ito uubra. Bawal po ito. Halimbawa, dagdag ko lamang bago ko basahin yung mga nagbibigay ng mensahe. Halimbawa po, merong ipinasang isang criminal law, bagong batas kriminal. Pwede ba ang nakalagay doon na ang karampatang parusa ay imprisonment of 1 month to blanco? Ibig sabihin, bahala na yung judge kung hanggang kailan ka makukulong. Yun po ang kaparehas na sitwasyon ito. Pag merong nagpasa ng isang batas kriminal at ang penalty ay pagkakakulong at ang nakalagay doon na duration ng pagkakulong ay mula 1 buwan hanggang blank, problema po tayo. Kung ilagay doon 1 buwan hanggang habang buhay, kahit ang krimen mo naman ay napakababaw, hindi po pwede yun. Para lang maliwanagan kayo na yung ginagawa nila ay palusot. Palusot na lamang. At hindi nga silang dapat sumasagot dito yung Malacanang. Not unless alam ninyo, not unless kayo ang nagpuno ng mga blanco. Dapat ang sumasagot dito ay yung mga mambabatas. Yung galing po sa hanay ng Kongreso at Senado. Yung galing po sa Vice-Cam. Sila dapat magpaliwanag. Bakit kayo nagpasa ng isang final committee report? Bakit ninyo pinirmahan? Bakit ninyo rinatify? Bakit ninyo inaprubahan? Blanco. Sila ang dapat magpaliwanag. Subalit, nagdali-dali po ang Malacanang at sila ang nagpapaliwanag. Di mabuti din po yun. Tanungin natin. Kung sinasabi nilang walang blanco yung GAA, yung General Appropriations Act, yung budget po ngayon 2025, di mabuti. Pero sagutin ninyo, sino nagpuno ng mga blankong to para hindi kayo magblanko sa GAA? Final report na po ito ng Vice-Cam. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Kanino galing yung mga halaga na napunta doon sa final form ng GAA na unconstitutional pero pinirmahan ninyo? Yun ang sagutin ninyo. Hindi yung sasabihin ninyong fake news. Fake news, ayan blanco, pirmado. Lying, paanong lying? Ayan Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte na blanco yung GAA. Ang blanco, ito. Yung basihan ng GAA. Ang dapat mong tanungin, pagalita mo, tao mo, paano napunan yung GAA ng halaga? Sino naglagay ng amount doon? Bawal yun. Sapagkat Kongreso lamang ang maaaring maglagay. Alam mo yan, galing ka, mambabatas ka dati. Dapat alam mo yan. Kaya Noy 25 New, dinidefend ni Marcos ang mali, impeach is the key. Noy 25 New, babanggitin natin yung impeachment. Yung mga nakatakda na magsagawa ng rally. Ang rally naman ay para sa political persecution na impeach Inday Sara daw. Ito, yung pagpirma mo
ng isang GAA na base sa blankong dokumento. Ito, anong stand nyo rito? Ano stand nyo rito? Ito ang dapat in-impeach. Ito ang ka-impeach. At yung mga nakapirma rito, may pananagutan po itong kriminal sa ating batas. Hindi ka pwedeng pumirma ng isang tama si Pangulong Duterte. Hindi ka pwedeng pumirma ng isang blank check para sa ating taunang budget. Tama rin si Inday Sara, si Vice President Inday Sara Duterte sa kanya naging pahayag. Hindi talaga marunong yung nasa Malacanang magpatakbo ng gobyerno. Pipirmahan mo. So ito po yung mga usapin na dapat nating patuloy na pag-uusapan. At maganda na nagbigay tugon ang Malacanang at ang tugon nila ay panglihis sa katotohanan. Ayan po, blanco eh. Ayan o, wala hong fake news dito, pirmado eh. Kasalanan ninyo dyan sa Malacanang, kinakailangan ko nang ipakita yung mga pangalan dahil sinasabi ninyo, nagsinungaling si Pangulong Duterte. Paano nagsinungaling? Blanco ho. Ang dapat ninyong pinagsalita, itong mga ito. Hilig nyo kasing magsalita agad. Ayan o. Yan ang dapat yung pagpaliwanagin. Bakit kayo ang nagsasalita on behalf of the senators and congressmen? Meron ba kayong kinalaman dito? Ako'y nagtatanong lang. Dahil salita kayo ng salita, kayo nagtatanggol, meron ba kayong kinalaman dito? Kayo ba ang nagpuno ng mga blanco? Kayo ba naglagay ng mga halaga? Kayo ba nagsara ng mga figures? Sapagkat hindi ho pwedeng pumasa yung budget ng may blanco. Ulitin ko, tayo ang batang paslit. Yung ba estudyante po sa elementary, kayang-kayang sagutin yung 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus blank, mahirapan. Kahit po yung nagmamasters na sa mathematics o yung specialty niya ay math na, mathematician na. Tanungin po ninyo, 3 plus blank, hindi po niya kayang sagutin yun. At lalong hindi naman pwedeng 3 plus blank, ang lalabas pong figura ay 6.32 trillion pesos. Ito'y malaking pangbubudol na naman sa sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong pumayag, mag-ingay po kayo, pera niyo po iyan. Linoloko po tayo. At bukod dyan, ma-segue ko lang. Ang PhilHealth binigyan po ng zero budget for this year. Zero. Walang binigay na pondo. Samantalang, meron pong branding campaign ng Department of Tourism. Department of Tourism, may branding campaign. Yung position po nila kung paano ma-market ang Pilipinas bilang puntahan ng mga turista. Binigyan po agad-agad ng 500 million pesos ng Malacanang ni Bongbong Marcos. Inuna mo pa yung branding ng turismo kesa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ulitin ko yung tanong ko. Anong klaseng puso meron kayo? Anong klaseng prioridad meron kayo? Inuna niyo pa yung pondo ng advertising, ng branding ng Department of Tourism, 500 million. Samantalang ang PhilHealth, zero. And then, alam naman ninyo kahapon, binanggit ko na ho sa ating mga kasama na miyembro po at naging miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Naglabas po ang inyong respective finance department or finance offices na hindi po muna mapoproseso yung inyong mga pensyon, yung mga payout. Hold daw po muna dahil kulang pa ng documentation diyan nagmumula sa Department of Budget and Management. Yan po. Kaya talagang dapat tayong magduda lahat. May problema po tayo sa pananalapi. May problema po tayo sa gobyerno. Tanggapin na po natin. Kaya yung mga gagawa ng pagkilos sa nalalapit na araw, pag-isipan po ninyo yung inyong isinisigaw at inyong magiging advokasya. Ito po ang laban nyo. Kung ang puso nyo ay para sa Pilipino, ito po labanan ninyo. Anomalya po ito. Malaking anomalya po ito. Bilyong-bilyong pisong halaga po ito. Kung kaya nga, bilang aking pamunahin sa aking legislative idea, bilang senador ninyo, pag ako ho ay pinahiram ninyo ng mandato, ibabalik ko ang death penalty sa kasong plunder. Pero ibababa muna natin yung threshold ng plunder from 50 million. Ito, nadiskubre na natin, wala nang 5 million, mataas pa yun. Gawin natin 1 million at parusahan natin lahat ng nagtatangka at magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Sobra-sobra na po ang korupsyon. Ito po yung ibalino na ebidensya. Paano ka nakapagbuok ng isang tao ng budget? Blanco ito. Malinaw po ito, blanco.
Paliwanag nila, blanco po ito. At pirmado. Ibig sabihin, aprobado. Na-ratify po ito ng mga miyembro ng Vice-Cam. Ulitin ko, malinaw sa ating saligang batas na lahat ng appropriations bill ay exclusively magmumula lamang sa mababang kapulungan, sa House of Representatives. Kaya nga po nagkakaroon ng budget defense. Lahat ng sekretaryo natin, lahat ng departamento, lahat ng tanggapan ng gobyerno, natatanggap ng budget mula sa national government, kinakailangan ipagtanggol nila o depensahan nila yung kanilang hinihinging budget sa parating na taon. Bakit pa tayo magkakaroon ng budget hearing? Sayang lang ang oras ng ating mga mabubuting sekretaryo. Sayang lang ang oras ng ating mga kawani sa gobyerno. Ang kakatay lang pala ito, yung Vice-Cam, yung third chamber, yung third house na unconstitutional, ayan o, blanco. Ang masakit, sinasabi ng Malacanang, hindi raw po unconstitutional ito dahil meron namang laman itong mga blanco. Sino naglagay? Paliwanag ninyo. Sino naglagay? Saan kayo kumuha ng kopya nito na hindi na blanco? Yan ang ipaliwanag ninyo. Kayo dapat nagpaliwanag. Saan kayo kumuha? Kung nakakuha kayo ng ganito na hindi blanco, sinong nagbigay sa inyo? At yun din ba'y pirmado na mga miyembro ng Vice-Cam? Yun din ba ay ratified at approved? Yun din ba yung linalaman ng General Appropriations Bill? Yan ang inyong sagutin. Yan ang inyong ipaliwanag. Kay Chino Mirabueno, mga kawatan talaga. Maawa kayo, walang makain ng taong bayan. Tama yon, Chino Mirabueno, wala talagang makain ng sambayan ng Pilipino, samantalang sila'y nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Kay Nosric D, mga mambubudol at mga swindler, mga nakaupo ngayon. Kay Lethal Raven, bawat sentimo binibilang. Kaya nga sa presentation nila sa budget hearings, ay kasama sa calculation yung mga sentimo. Tama, Lethal Raven, bawat sentimo. Ayan. Nasaan yung halaga? Tama si Lethal Raven, bawat sentimo binibilang. Paano mo bilangin ito? Paano ka nauwi sa 6.32 trillion pesos budget? Blanco. At kung sakasakali yung nakuha mong ganito, may laman, saan galing yun? Ipaliwanag ninyo, ito yung hinihingi ng hakbang ng maisog, transparency and accountability. We are making you now account for passing an unconstitutional budget based on a final bicameral conference committee report that are full of blanks. Panay blanco po ito. Hindi po maliit na pera ito. Ang lalaking pera po nito. Kaya dapat po, kumilos tayo, mag-ingay tayo. Si Bonbon, inuuto ang Pilipino, tama. Pero gising na po ang mamamayang Pilipino. At ako ho, ay nagiging instrumento lamang upang padaliin sana yung mga malalalim na usapin na dapat ho nating balangkasin. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin ngayong hapon dahil napakahalaga po nito. Napakahalaga po nito. Importante po ito. Basahin ko lang po si Rosalinda Ayad, mga pumirma sa blank document ng budget 2025, bitayin sa ibang bansa, binibitay. O sila ang nagpakamatay, obvious na ginawa nila gutom sa Bagong Pinas ng mga Bangag Republic. Kay AV Maniquez, Attorney Vic, dumaan kanila Senator at iba pang senador na maraming blanco sa BICAM. Pwede sila mag-testify na blanco nga ang maraming items sa BICAM report. Maaari po, kung dito natin malalaman kung nasaan ang puso nila. Kung sila ba'y nasa panig ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang si Pangulong Duterte na retirado na at nagsilbi na ng marangal sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino, hindi lang din ang katulad ng maisog na Congressman Sid Ungab ang nagsasalita. Dapat lahat ng nakaalam nito, yung mga mambabatas, magsalita kayo. Magsalita kayo whether you are pro or against this blank bicameral conference committee. Magsalita kayo, ipaliwanag ninyo. Baka meron po kaming hindi nalalaman na alam ninyo. Baka naman po talagang yung blanco kagawian na ninyo dyan sa Senado at sa Kongreso. Ipaliwanag ninyo. Subalit, wala po kasing paliwanag dito Hindi mo pwedeng ipaliwanag ang mga dokumentong blanco. Tama ho, ulitin ko. Tama si Pangulong Duterte. It's like signing and giving away a blank check.
Bahala ka kung magkano mong gustong gastusin. At ito po ay malinaw, pinakikita ko po ang mismong dokumento, pinakikita ko po ang ebidensya, meron po itong evidentiary value. Dito po maiipit sa kasong kriminal lahat ng pumirma because this is a clear abandonment of a sacred mandate na bantayan ninyo ang pera ng mga Pilipino. Inabandona ninyo. Iniwan ninyong blanco. Sino ang nagpuno ng mga blanco? Yan ang pag-usapan natin. Yan ang masarap pag-usapan. Yung sinasabi ng Malacanang na fake news dahil daw po yung GAA, hindi po ito GAA ha, ito po yung final piece of document na naging pundasyon ng GAA. Yung General Appropriations, ako yung budget. Ito po yung ating inilabas kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sig Ungab nung 2 nights ago. Hindi po yung GAA. Dahil po yung GAA, mga kababayan, alam mo ninyo yung GAA, yung budget for 2025, lumabas lamang ang printed copy niyan. Kung meron pong taga-kongreso rito at Senado, pakitama po kung mali yung aking date, ay January 14 or January 15 lamang ngayong taon na ilabas yung final and printed copy ng GAA, nung General Appropriations Act. And according to my good friend, Congressman Sig Ungab, sinabi niya na dati pagkatapos silang magbakasyon tuwing Pasko, pagbalik nila, nasa mesa na nila agad yung GAA, yung final and printed copy. Ngayon, katangi-tangi, January 14 or 15 pa lang nila na ilathala yung printed copy ng GAA. Bakit? Kasi nga paniblanko ho eh. We can only surmise now na kaya na-delay yung printing ng GAA kasi nga paniblanko, minamasahe pa yung figure. Meron pang isang tanong, so ano pinirmahan nung December 30? Ano yun? Pakitan tao lang? Ano yung pinirmahan? Sapagkat ang pag-iimprenta po ng final copy ng GAA, 4 hanggang 5 araw lang. O ilagay mo ng holiday, sabihin mo ng 7 araw, dapat yan January 8 meron na. January 14 ho, mga kababayan. Again, I would like to repeat, yung ating taunang budget is one of the, if not the most important piece of legislation that our legislators are passes every year. Ito po yung pinaka-importante, pinakamahalagang piece of legislation taon-taon. Kaya hindi po pwedeng may blanco rito. And again, ulitin ko si Congressman Sig Ungab ay dating chairman ng Ways and Means ng House of Representatives. Si Congressman Sig Ungab, na nakadiskubre ng malaking anomalyang ito, ay dati naging vice chairman ng Committee on Appropriation at si Sig Ungab ay 2 beses naging chairman ng Committee on Appropriation. Siya rin po ang nagpasa, ang principal author nung batas na kung saan binubuwisan yung sigarilyo, yung tabako, yung alak, yung paggamit at gumagamit ng matatamis para mapondohan yung PhilHealth. Marunong po ito. At ito pong tao ito, buo po ang integridad nito. At ito nga ho ang kanyang nakita. At base sa kanyang karanasan, bilang kongresista, bilang dating chairman ng appropriation, hindi po uubra ito. Bawal po ito. Ito po ay abandonment ng constitutional duty ng mga mambabatas na bantayan ang kaban ng bansa. Abandonment po ito ng constitutional duty ng mga miyembro ng House of Representatives na dapat doon lamang nagmumula ang anumang appropriations bill. Kay Nosric D again, masyadong halata na magnanakaw para sa kalusugan ng mamamayan, walang budget. Tama ho yun. Daan-daan nilang pinapatay ang Pilipinas, mga mamamayan ng Pilipinas, kilos na. Yan po yung tinatawag nating predatory governance. Nais po nila kayong maging mahirap habang buhay para hawak nila tayo lahat sa liig. Huwag tayong pumayag. Kay Bill Rodgerny, grabe sakot sa ulo po, Attorney Vic, at sakit sa dibdib. Si RISPA, a very dirty government, very corrupt. Yan po yung mga reaksyon ng ating mga nakasubaybay.
kay Lucci Advincula Pesahofer, he doesn't care because alam niyang hindi siya mai-impeach dahil pinsan niya ang speaker. Kaya nga po importante na alam natin kung ano ang nakataya ngayong darating na midterm election. Kinakailangan natin baguhin ang maling direksyon ng ating bansa at nasa kamay po nyo yan. Punan nyo po ng mga tamang tao ang Senado. Punan nyo po ng mga tamang tao ang Kongreso. Punan po ninyo ng mga tamang tao ang lahat ng mga bababakanting pwesto, governor, city mayor, mayor, lahat po yan. Piliin po ninyo yung may puso para sa Pilipino, yung may puso para sa ating bansa. So ito po, ating pinakita at pinasinungalingan, yung propaganda ng Malacanang na fake news daw po, wala pong fake news dito. Yan po, papakita ko uli. Final and approved and signed by the members of the BICAM. At wala pong nagsisinungaling sapagkat ito po talaga ang linalaman ng final bicameral conference committee report. Sino po, iiwanan ko po kayo ng tanong para ipag-usapan ninyo maghapon hanggang bukas, sino po ang pumuno ng mga blankong ito? At kung sino man po ang pumuno nito, criminal act po iyan. Dapat ka o dapat kayong managot. Bawal po iyan. Tigil nyo na po ang inyong pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Muli ho, maging vigilant po tayo, magsama-sama po tayo. Ngayong 2025, magkaisa tayo, maghatid ng bago sa Senado. Dahil pag tayo nagsama-sama, ngayong 2025, posible ang pagbabago.